Yan po ating Bible reading sa Matthew chapter 1, the genealogies of the Lord Jesus Christ. Ano po? So, part 2 po tayo ngayong umaga. Ating lesson dito po sa pinapag-aralan natin, what is the biblical view of Jesus' birth? Part 2. Part 2 tayo ngayong umaga. At ang ating pinaka springboard text ay dito po sa Psalm 100, ano ba yan? 19. Psalm 119 verse 164. Okay, sabi diyan, 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Again, Psalm 165 verse 164. I'm sorry, 119. Psalm 119 verse 164. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. 7 times. Yan ang pag-aralan natin ngayon, itong mga kataga, ano po, sa salita ng Panginoon, ano po, sa topic natin na biblical view of Jesus' birth. Pag-aralan natin itong kagandahan ng genealogies ng Panginoon, ano po. The genealogies of the Lord Jesus Christ are they are not just names. They are more than chain of names na mapapag-aralan natin ngayong umaga because of this verse. Nasabi ni David na 7 times a day do I praise the Lord, sabi niya, because of His righteous judgments. Ano po? So, let me project itong ating chart natin para makita natin sa mga nasa online. Ano ba ito? Itong picture number 1 natin, ano ba ito? Ano tong papag-aralan natin? Okay. So makita natin itong last Sunday. Kung titingnan nyo sa inyong screen, ano po, sa mga nasa YouTube, nasa online, makita natin dito yung pinapag-aralan natin, ano po. Okay. Last Sunday, yung part 1 natin, the overview, at napag-aralan natin yung secular history, by way of review, para malaman natin tong mga bagay-bagay according to Jesus' birth, ano po. Sa secular history, according to Tertullian and Eusebius, by the way, ay ito po yung father of church history na sinasabi nila. Okay, nagkatugma itong dalawa, that the birth date, ano po, the birth date of the Lord Jesus Christ is September 20 of 2 BC. In contrast sa tradition natin na ang birthday daw ng Panginoon is December 25. Mali, ano ho? Mali pala, mali. So, itong mga sineselebrate natin ay against itong history na napag-aralan po natin, ano po. It was not December 25. At napag-aralan natin last Sunday that December 25
actually was the celebration of the god, the sun god, ano po, legend of Tammuz, na according to Babylonian history started at Babel, carried to Babylon, and was propagated by Persia, and was taken to tradition by the Roman Empire. December 25 is the birthday of Tammuz, ano po, not the Lord Jesus Christ, ano po. So na alaman natin yan last Sunday. So September 22 BC, according to Eusebius and Tertullian, na napag-aralan natin yan last Sunday. And ito pong September 20 of 2 BC, this is the birthday of the Lord, is confirmed dito po sa sinasabi sa salita ng Panginoon yung mga courses of Abijah. Okay, kung maybe next Sunday or some Sunday mapag-aralan natin itong ano ba itong course of Abijah na binabanggit, ano po, na nagtuturo na yung kahalagahan, ano po, kahalagahan ng mga signs, ano po, and seasons in the scriptures. Yan po ang under the course of Abijah, ano po, actually napag-aralan na natin to last year. Ewan ko kung maalala nyo, pero meron na tayong lesson dyan na we can calculate, ano po, through the data sa scripture that the birthday of the Lord is actually September 20 of 2 BC, not December 25. Ano po? So yan. Yan ang in the future mapapag-aralan natin, ano po. And also, napag-aralan natin last Sunday yung term ng the seed of the woman and the necessity of the virgin birth. This is according to prophecy. Prophesied siyempre doon sa Genesis 3 verse number 15. Ano po? Na the promise of the seed of the woman. And pag sinabing the seed of the woman, that speaks about the humanity of the Lord. Ano po? At surprisingly, in the Old Testament, especially in Daniel chapter 7, verse number 13. Hindi ako nagkakamali. 13 ba ito? Oh, Daniel 7:13. Ang sabi ni Daniel, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Sabi dito, ano po? Dito makikita natin itong title ng Panginoon in the Old Testament, which is the Son of Man. Okay, bakit tinawag na Son of Man? He is the Son of God. Bakit tinawag ni Daniel na one like the Son of Man? Because Daniel is recognizing the human side, ano po, of the Lord Jesus Christ, prophesied sa Genesis 3 verse number 15 to be the seed of the woman, and the Lord will crush the head of the seed of the serpent, Satan, ano po. Kaya nga nung when God declared ito pong Genesis 3:15, ano po, prophesying the coming of the Messiah, ay magmula noon hanggang sa kapanahonan natin, he tried to prevent the coming of the incarnation of the Lord Jesus Christ, na hindi siya nagtagumpay. Kasi alam niya pag dumating ang Panginoon, that will seal the verdict of his judgment. And
dumating nga ang Panginoon, ano po. And he left, and he promised to come for the second time to crush the head of the serpent. Kaya si Satan ngayon, ang ginagawa niya, he is trying to prevent the second coming of the Lord, ano po. Kapag ang mga Kristiyano ay nagiging mga nawawalan ng pananampalataya sa Panginoon, kapag ang mga Kristiyano ay nagiging backslidden at hindi naglilingkod sa Panginoon, kapag ang mga Kristiyano ay hindi na sumasamba sa Panginoon, tuwan-tuwa ang demonyo dahil alam niya pag ganyan ang ginagawa ng mga kakristiyanohan, ay napiprevent niya, na pipigilan niya ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew, ano po, pag-aralan natin sa ibang lesson natin, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world, sabi niya, and then the end shall come. So, para hindi dumating yung end time, para hindi dumating yung judgment ng binabanggit ng Panginoon, ano po, okay, ay ginagawa niya ang ano to, carnal ang mga kakristyanuhan, ano po. Okay, so yan na take up natin. So, according to prophecy, ano po. Ngayong umaga, pupuntahan natin itong tinatawag na heptatic study of the scripture, ano po. Ano ba itong heptatic study of the scripture na pupuntahan natin? It speaks about itong mathematical computation. So ngayong umaga, malalaman natin na ang Biblia po ay salita ng Panginoon dahil sa gagawin natin pag-aaral ngayon, ano po. Ito yung pag-aaral na kung saan kinakailangan natin ang disiplina ng arithmetic o kaya mathematics, ano po, mga principles, ano, kinakailangan natin mapapag-aralan ito dahil in the scripture makikita natin yung kagandahan ng genealogies of the Lord Jesus Christ. Siyempre kung pag binasa mo, katulad kanina napakinggan natin mga genealogies ng Panginoon. Actually meron dalawa diyan, may genealogy ang Panginoon sa Matthew, meron din sa Luke chapter 3. Okay, kaya different area 'yon. So hindi natin muna pupuntahan dahil mahaba tayo, ano po. But itong mga genealogies ng Panginoon ay they are just more than names. Malalaman natin bakit, ano. Kasi ang mga Kristiyano minsan iniiwasan itong mga pangalan, babasahin. Wala na mo pag-aralan diyan sa mga pangalan lang diyan, ano. Sabi nila, ano po. Which is false, ano po. Hindi inilagay ang mga pangalan na yan sa Biblia na walang kadahilanan, ano po. So kinakailangan malaman natin ano ba ang kahalagahan nito, itong mga genealogies ng Panginoon, ano po. Bakit isinama yan sa Bible, ano po. So again, itong heptatic study, pag sinabing nating heptatic, yung term na heptatic, Greek kasi yan, ano po. Okay, dahil ang salita ng Panginoon ay nasulat una sa Hebrew, sa Old Testament, some are Aramaic, at lalo na sa New Testament, Greek ang ginamit, ang original word na ginamit po diyan na pagsusulat, mga kapatid, ano po. Okay, and
Ginamit ng Panginoon itong dalawang language na ito to give us His message, Hebrew and Greek, dahil itong dalawang language according sa semiotic, ano po, sa pag-aaral ng mga lengguwahe sa mundo, Hebrew and Greek are the most intrinsic languages, ano po, ang daming area na aalamin mo para makuha mo ano yung ibig sabihin. Halimbawa, in Hebrew, ano po, bawat letter sa alphabet sa Hebrew meron ng ibig sabihin. Alaman natin noon, ano po. Halimbawa, yung first letter sa Hebrew is Aleph. The second letter is Beth. Last letter is Tab. Okay? So yung mga letter na yan, kahit letter pa lamang may ibig sabihin na. Okay? Pag sinabi mong Aleph, it means the leader, the strong one. Ano po? Beth, pag sinabi mong Beth o letter B, it means a house. Okay? Pag sinabi mong He or letter H, it means the source of life. It means a spirit. Okay, so kaya pag pinagsama mo yung mga letters na yan, yung Aleph at saka yung Beth, bibigkasin mo Abba. Okay, Abba. Yan ang Hebrew ng Father. Dahil yung leader ng house, A is the leader, B is house. So leader ng house, pag pinagsama mo yung A at saka B, it means Abba or Father. Okay? Na binanggit ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Romans chapter 8, kung di ako nagkakamali. Ano po? And then pag isinama mo yung letter H, nilagay mo yung letter H sa gitna ng Aleph at saka ng Beth. Ano ang bigkas na yon? It means Ahab. Okay? Ahab. H is the essence, the spirit. Pag sinabi mong H, symbol ng spirit yan, or the essence of something else. So pag iniligay mo ang H sa gitna ng Aleph at saka ng Beth, which is Father, ano ibig sabihin nun? Ahab. It means the essence of the Father. Ano ba ang essence of the Father? In Paleolithic Hebrew, pag sinabi mong Ahab, it means that is the Hebrew word for love. So love is the essence of the Father. Yung modern Hebrew ay hindi na kasi Ahab eh. Ang pagkabigkas na is Ahaba. Okay, Ahaba. Pero Ahab, that is the Hebrew of love. Ano po? So, pagka pinagsama-sama mo yung mga letters, may ibig sabihin. Pag hinaghiwalay mo, may ibig sabihin. Ano po? Hindi yan pwede sa English or any language. Ano? Only the Hebrew language and the Greek language merong ganyang katangian, mga kapatid. Ano po? Okay. Halimbawa na lamang ito pong si Abram. Ano po? Nung inilagay yung letter H sa pangalan niya, ano nang naging pangalan ni Abram? He was called Abraham. Okay? Abraham, hindi na Abram. Pag sinabing Abram kasi, father of many. Okay? Pero pag nilagay mo yung letter H, yung essence ng father of many ay lumalawak. Yung Abraham therefore is the father of many nations. Bakit? Dahil
sa Spirit, which is the giver of life, the symbol of the Spirit, the letter H, Abraham. Ayan, okay. So dumami yung kanyang pangalan at alam naman natin na pag-aralan natin na po yung mga anak ni Abraham in the Old Testament physically ay marami, hindi lang iisa, Okay? So, ganoon din yung kanyang unang asawa si Sarai, di ba? Si Sarai. Okay, si Sarai. Anong nangyari sa pangalan ni Sarai nung uh, uh, nakipag-usap sila at nakipagkasundo sa Panginoon? Binago yung pangalan nila from Abram to Abraham, from father of many nation to and si Sarai naman from Sarai to Sarah. Okay? Okay, Sarah, meron ng H doon sa dulo ng pangalan ni Sarah. So ibig sabihin, Sarah is a barren woman, pero nung nilagay yung letter H sa pangalan niya, ibig sabihin kapag nakipagkasundo ka sa Panginoon, ay mawawala yung barrenness mo, mawawala yung kamatayan sa buhay ng tao. Magkakaroon ng buhay mula sa kanyang persona. Kaya nga nagkaroon sila ng anak. He was called Sarah with an H after giving birth to sa kanilang anak na si Isaac. Okay? Oo. So, yan ay halimbawa, and that is true also when we study Greek. Ganon din sa Greek. Bawat letters may ibig sabihin, and also both Hebrew and Greek, bawat letter yan meron pong numeric value na tinatawag na katumbas. Ano ba yung mga numeric value na sa mga Greek and Hebrew? Meron yan yung tinatawag na alphanumeric. Okay? Yung alpha is number 1, beta is number 2, and so on and so forth. Meron yan. So bawat letter meron silang tinatawag na katumbas na numero. Yan ang papag-aralan natin ngayon dito sa heptatic principle of the scripture in Matthew chapter 1 in the genealogy of the Lord Jesus Christ. So without knowing these principles, you cannot appreciate Matthew chapter 1 and Luke chapter 3. Kasi puro pangalan yan, hindi mo maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon dito sa Matthew chapter? Puro pangalan naman. Puro bigat, and then name. Okay? Puro bigat, puro pangalan. Ano ba ibig sabihin? Ano ba mensahe niyan? So, without knowledge sa heptatic principle ng salita ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate ang Matthew chapter 1 and Luke chapter 3. Okay? Wala kang mapapala diyan, wala kang makikita. So, we are blessed this morning dahil malalaman natin yung mga principles in interpreting the Bible, especially itong genealogies ng Panginoon sa Matthew chapter 1, observing ito pong heptatic principles of the Word of God. Okay, so yan ang pambungad na salita natin. Malalaman natin ano ba itong binabanggit na heptatic principle in the Bible. Okay, so
Bawat, sabi ko nga, ano po, itong Matthew chapter 1 verse 1 to 11, yung mga pangalan na nandyan, kung meron kayong Bibles, titingnan nyo habang nakikinig sa akin dahil hindi nyo maintindihan yung essence ng sinasabi ko kapag wala kayong hawak na Bible. Ganoon naman dapat pag nakikinig kayo dito sa Theonomy Channel, ay dapat may hawak-hawak kayong Bible dahil hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ko pag wala kang hawak na Bible dahil maraming verses na pupuntahan natin. This is the eclectic way of studying the scripture para malaman mo talaga ano ba ibig sabihin ng salita ng Panginoon, hindi yung maasa ka lang sa pilosopya na nagsasalita. Hindi po. Ngayon, dito sa ginagawa natin, we are basing our interpretation, if you would please, dito po sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon by knowing ano po yung mga verses na nagtutulong-tulong tungkol sa isang subject. Okay. So yan yung papag-aralan natin ngayong umaga. Ano po? Ano ba itong heptatic? Pag sinabing heptatic, ano yan? Kung makita? Pag sinabi nating heptatic, yan po ay, ang ibig sabihin lamang yan sa English, yan ay Greek kasi yan eh. Sabi ko nga, pinaka-precise at pinaka-malalim na salita sa buong mundo ay itong dalawa, Hebrew and Greek. Kaya, lalo na, kahit sa pag-aaral, kahit sa engineering, ginagamit ang mga salita na maririnig mo dyan ay puro Greek. Halimbawa na lang sa mga iba't ibang uri ng triangle, di ba? Merong mga tinatawag na isosceles triangles. Ano ba ibig sabihin na isosceles? May mga term na isometric. Ayun, ano ba ibig sabihin na isometric? Mga Greek yan eh, na salita. In engineering. Ganon din po sa mathematics, lalong-lalo na 'yon, ano po. Ganon din sa medicine, ano po. Tingnan niyo ang mga pangalan ng mga sakit. Ano po? Papakinggan mo, ano ba pagpunta ka sa doktor, "Doc, ano ba ang sakit ko?" Sabihin niya, meron kang myocarditis. O kaya meron kang ano to, myoma. Ayan, meron kang arthritis. Yan, meron kang kinakailangan mo magpatingin sa sa mga ophthalmologist o kaya sa optometrist o saka sa mga cardiologist, mga ganyan. Yan ay mga terms. Halimbawa na lang sa medicine, puro Greek ho yan, mahirap intindihin. Okay, walang katapat sa English, wala ring katapat sa language natin, ano po. Puro Greek yan, ano po. Dahil ang Greek language and the Hebrew language ay very rich, very very rich, marami pong qualification yan. Halimbawa na lang ito sasabihin ko to dahil ito pag-aralan na natin ito, ano po. Another way of putting is this way, sa Greek, pagdating sa grammar sa Greek, ano po. Pag sa English, pag sinabi mong Jesus loved John. Sample lang Sinabi mong in English, Jesus loved John. Yung phrase na Jesus loved John in English, in Greek, kapatid, in Greek ay meron pong 15 paraan na sasabihin mo Jesus loved John. 15 paraan in Greek, in Greek. Okay, so very amazing ang language ng Greek, very rich, kaya ginamit yan ng Panginoon para sa pagsusulat ng kanyang salita para maiparating niya sa atin
na yung kanyang salita ano po ay meron pong ibig sabihin kahit na mga pangalan lamang, lalo na dito po sa kanyang genealogies sa Matthew chapter 1 and Luke chapter 3. Ano po? Okay? So ganun ano ang Greek, ganun kalalim. Kaya kung papag-aralan natin itong mga pangalan po dito sa, by the way, napag-aralan na natin ito noon ano po. Okay? Napag-aralan natin to, pero pagpupuntahan natin yung puntahan nga natin yung Luke chapter 3. Sa Luke chapter 3, Luke chapter 3, makikita natin yung binabanggit dito bago tayo magpatuloy sa genealogies ng Panginoon sa Luke chapter 3. Yan, punta natin sa Luke chapter 3. Dali lang at makikita natin ano po. Mula sa huli, sa last verse, pabalik. Tingnan mo yan, sa last verse. Ano po, anong sabi diyan? Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Ayan, okay, sa last verse. Ano? Kasi itong genealogy ng Panginoon sa Luke chapter 3, binaliktad yan eh. Ano po, baliktad yan. Mapag-aralan natin bakit sa susunod na pag-aaral natin na po. Binanggit diyan na ang Panginoon nagsimula, ang genealogies niya, nagsimula siyempre kanino? Kay Adam. Di ba? Ang sumunod, si Seth. Ang pangatlo, si Enoch. Enos. Ang pang-apat, si Kenan. Ang pang-lima, Mahalalil. And then, si Jared. And then, si Enoch. And then, si Methuselah. And then, si Lamech. Oh, di mo pinapakita doon? And then, si Noah. Okay? So, yan sa book of Luke. Pabaliktad, ha? Okay? Pabaliktad. Ano yan? Ano po? Makita natin dyan. Ano po? Now, dito makikita natin. Ano po? Ito, napag-aralan natin noon pero in passing para ma-review natin. Ano ho? Magmula kay Adam hanggang kay Noah. Okay? Pang-sampu si Noah kasi eh. Magmula kay Adam hanggang kay Noah. Asan si Noah? Nandiyan, di ba? Kung i-scroll nyo, ano po. Okay? Oh, ito na lang halimbawa, ano po. Ito ay isa pang halimbawa na merong ibig sabihin ng Panginoon sa mga pangalan na nilagay diyan sa genealogies niya, ano po. Sa Luke chapter 3. At in passing sasabihin natin, magmula kay, sabi ko nga ang mga pangalan sa Hebrew ay may ibig sabihin, magmula kay Adan hanggang kay Noah. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. Yan yung 10, ano po. Makikita natin diyan, ano po. Kapag pinagsama-sama yan, ito ay may ibig sabihin po yan, mga kapatid, ano po. Ano ba ibig sabihin ng Adam? Ano ibig sabihin ng Adam? Man. Okay? Seth means, ito yung mga meaning nila sa Hebrew, sa Hebrew. Sasabihin ko nila yung Hebrew, yung meaning nila para tuloy-tuloy tayo, ano po. Okay? Adam means man. Seth means appointed. Ano pangatlo? Ano yung pangatlo? Enoch. Enoch ba? Enoch o Enos? Enos means mortal.
Kenan. Kenan means ano to? Sorrow. Mahalalel means the blessed God. Uh, mahal is blessed. Uh, Hebrew, yung El means God. So Mahalalel, the blessed God. Okay? Uh, Susunod ay si Jared shall come down. Ang meaning, Enoch, it means teaching. Methuselah, it means his death shall bring. Lamech means the despairing. Noah means comfort or rest. Okay? Yan ang mga meaning ng mga pangalan sa genealogy ng Panginoon sa Luke chapter 3 magmula Adam hanggang Enoch. Okay? Parang walang ibig sabihin, di ba? Pero pag binasa mong dire-diretso, ito pala ay complete sentence na. Okay? So babasahin ko diretso yung meaning nila, ano po? Magmula kay Adam hanggang kay Enoch. It means man appointed mortal sorrow, the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing comfort or rest. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ito po yung summary ng gospel ng Panginoon that is encoded dito po sa kanyang genealogies magmula kay Adam hanggang kay Noah. Kapatid, ano po? This is the Old Testament way of saying the saying dito po sa John 3 verse number 16. That man appointed mortal sorrow, the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing comfort or rest. Kasi Noah means comfort or rest. Okay? So yan ang isa pang katunayan na there is something, ito ang magsasabi sa atin na there is something hidden in the genealogies of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ano? Okay? So, puntahan na natin. Yan ang puntahan na natin yung sinasabi sa yung verse natin sa Psalm 119 verse 100 ano ba 'yon? 164. Psalm 119 verse 164. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon ng 7 times a day will I praise thee because of thy righteous judge. So, sandali nga at palakihin ko muna itong akin na mo yung cursor at palakihin ko itong monitor ko sa YouTube. Yan. Okay? Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ng 7 times a day will I praise thee because of thy righteous justice. Bakit binanggit itong 7 times? 7 times or the heptatic principle in the Bible. Ano po? Ang heptatic principle in the Bible, makikita natin mga kapatid, na ito po ay doon sa chart natin, binanggit ito ng in the scripture yung asan na yung susunod na chart natin? Pakita mo yung susunod na chart natin, hindi ko makita. Nandiyan yung pangalawang chart natin, pakita yung pangalawang chart natin. Okay. Blow up mo. Blow up natin, palakihin natin, hindi natin makita. Hindi ko makita. Yan, so itong mga sevens doon sa taas sa heptatic, ito pula, yung pula na yun, ano yung pula na yun?
Yung salitang mga sevens in the Bible o mga pito sa salita ng Panginoon ay binanggit yan sa buong Biblia ng ilang beses? 685 times. 685 times. Ano po? Okay, isa lang itong Psalm 119 verse 164 na sinabi ni David na 7 times a day will I praise thee because of thy righteous judgment. Bakit 7 times? Bakit 7 times? Balik sa original view. Pag sinabing 7 times kasi, ano po? Pag sinabing 7 times, 7 times, yung Bible 119 verse 164, hindi yung Bible yung verse. So, pag sinabi ni David na 7 times a day will I praise thee because of thy righteous judgment, ano po, sa Hebrew pala, sa mga pagtitipon nila, ano po, mga kapatid, ano po, okay, araw-araw ang ginagawa nila bago basahin yung salita ng Panginoon, kumakanta sila muna ng dalawa. Pagkatapos nilang kumanta ng dalawa, babasahin yung tinatawag nilang Decalogue. Okay? Pagkatapos basahin yon, kakanta na naman sila ng isang kanta. Okay? And then babasahin naman nila part ng Torah. Pagkatapos babasahin yung part ng Torah, kakanta na naman sila ng dalawa. Ano po? Okay? And then in closing, kakanta rin sila ng dalawa. Ayun. Kaya to complete itong 7 times. Kaya pag sinabi ni David na 7 times a day will I praise thee because of thy righteous judgment, ay literal po yan na 7 beses kumakanta sila para sa Panginoon. Ano po? Ito yung katunayan ng heptadic principle sa salita ng ating Panginoon. Ano po? Okay, so balik tayo doon sa chart natin. Tingnan natin yung chart natin. Andito yung mga pagdating sa genealogies, pagdating yan sa genealogies ng ating Panginoon. Ito yung Matthew, ano yung mga sa bandang taas, makikita nyo sa bandang kanan, sa sulok, yung mga verses na yan. Matthew chapter 1 verse 1 to 11, at saka itong Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Ano po? Okay, kung yan ay babasahin nyo in Greek, in Greek. Kasi sa English hindi mo mapapansin to eh. But if you go back to the original language, blow up mo. To the original language which is Greek, nandito po yung ilang categories yan. 9. Nandyan po yung 9 rules. Ano po? Nandyan yung 9 rules para makagawa ka ng genealogy ng Panginoon. Okay? Ano yung mga 9 rules? Mga pupuntahan natin maya-maya. Pero ilagay lang natin yan sa screen at titignan nyo. Na, yan po yung pagkabinasa nyo ang Matthew chapter 1 verse 1 to 11, o kaya kung gagawa kayo ng inyong sariling genealogy, okay? Kung gagawa kayo ng sariling genealogy nyo, obserbahan nyo itong 9 rules na nandito. Kasi ito po yung rules na makikita nyo sa genealogies ng Panginoon. Ano po? Okay? Makikita nyo yan. Ano po? Na multiple of 7. Kaya nga heptatic eh. Okay? Multiple of 7s or sets of 7s ang rules na inobserbahan ho dyan. Rule number 1. Anong sabi sa rule number 1? Yung number of words magmula verse 1 hanggang verse 11, yung number of words
must be Divided by divided by 7 7. exactly. Divisible. Okay, must be divided by 7 exactly or divisible by 7. Okay, pareho lang 'yan, ano po. Okay? Magmula verse 1 hanggang verse 11. Ito po kapatid, tingnan niyo ha, in Greek. Okay, in Greek ito, hindi in English kasi sa English wala, hindi mo makikita ito eh. Since the Bible was written in Greek, so pupunta ka sa original Greek. Okay? Kaya sabi ko nga itong pag-aaral nito, kung hindi ka interesado sa mathematics o kung nalilito ka sa numbers, ay nako, hindi mo makikita itong principle na ito. Anong dahilan bakit natin papag-aralan ito? Ay sabihin natin maya-maya, okay? Dahil this is a proof, itong sa genealogy ng Panginoon, this is a proof that the Bible is when it comes to the principles of mathematics, the Bible is perfect without flaw. Okay? So ito ha, rule number 1, the number of words. Magmula verse 1 hanggang verse 11 must be exactly divided by 7. Walang remainder. Rule number 2. Ano sabi? Number of letters. The number of letters is the same thing. Must be divisible by 7 exactly. No remainder. At rule number 3, the number of vowels and consonants must be divisible by 7 exactly. Rule number 4, the number of words that start with a vowel must be divisible by 7. Number 5, the number of words that starts with consonants must be divisible by 7. Number 6, the number of words that occurs more than once must be divisible by 7. And number 7, the number of nouns must be divisible by 7 exactly. At number 8, the number of names must be divisible by 7. And lastly, the number of male names must be divisible by 7 exactly. So ito yung 9 rules papaano ginawa itong genealogies ng Panginoon in Matthew chapter 1 verses 1 to 11. Obserbahan mo yan kung gagawa ka. Okay? So, ito para patunayan niya sa inyong sarili na ang Biblia nga ay salita ng Panginoon. Subukan mong gumawa ng genealogy o obserbahan mo itong 9 rules na ito. Okay? Magkakagawa ka kaya? Hindi yan kaya ng mga matatalinong mathematician. Hindi yan kaya ng mga scientists. Hindi yan kaya ng mga geniuses or mga nerds. Okay, hindi yan kaya. Dahil ito ay exact without any remainder. Iyan yung heptatic principle in the genealogies of the Lord. Ano po? At ito po ay yung mga heptatic rules na ito sa genealogies ng Panginoon, ito po ay natuklasan ni Dr. Ivan Panin. Si Dr. Ivan Panin, born in Russia, December 12, 1855, exiled in Germany, and then migrated to America. He graduated in Harvard University in 1882, and then he was found by the Lord Jesus Christ. Tumanggap siya sa Panginoon, ano po. And in his study of the scripture, natuklasan niya itong heptatic principle in the Bible, ano po. Lalo na itong Matthew chapter 1, ano po. At he goes on to study the scripture for 50 years at nakatagpo siya ng mga 43
thousand heptatic discoveries in the entire Bible. At namatay siya noong October 30, 1942. Si Dr. Ivan Panin. Okay? Kaya ito yung challenge natin. Ito makikita natin ngayong umaga na ang salita ng Panginoon ay hindi lang ordinaryong gawa ng tao ito. Hindi pwedeng gawin ng tao ito, mga kapatid. Ano ho? Subukan mo sa iyong sarili, obserban mo tong 9 principles na ito. Gumawa ka ng sarili mong genealogy. Yung kahit nagawa-gawa lang, kahit hindi totoo. Kung gagawa ka ng sarili mong genealogy, ano po? Okay? Ay ang gagawin mo para magawa mo 'yan ay magkakaroon ka ng tinatawag na siyempre uurasan mo sarili mo para magawa ka, ano. Kasi kasi contention ng iba, ano lang 'yan, that is accidental lang daw na nangyari 'yan, ano ho. Yung mga hindi naniniwala sa Bible, ano po. That is chance, sabi nila, ano ho. Yan ay hindi totoo. Okay, sabi nila, ano, yan ay nagkataon lamang. Okay, yan ay relegate nila sa sa ano to? Sa chance na lang, ano, sa chance, sabi nila, ano, okay. Tsamba lang yan, sabi nila, ano. Pero kung gagawa tayo ng genealogy katulad niyan, observing these 9 principles, okay, gagawa ka niyan sa loob ng, halimbawa sasabihin natin 8 oras. Okay? 8 oras kang gagawa. Ay 8 oras kang gagawa. Araw-araw. Pero obserbahan mo yung 9 na principles na 'yan. It will take you kasi 9 principles yan eh. It will take you 3,300 years, 362 years to be exact, ano po. Okay? Na gumagawa ka ng genealogy 8 oras araw-araw para maobserbahan mo itong 9 principles na ito. Okay. Nakuha niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, kung gagayahin natin itong genealogy ng Panginoon, papatunayan natin sa ating sarili na kaya natin gawin, na ang Biblia ay gawa lang ng tao, ay di subukan mong gumawa ng genealogy mo, obserbahan mo itong 9 principles na ito, okay, na nilay down natin, kasi yan ang characteristic sa Matthew chapter 1, verse 1 to 11. Gagawa ka ng sarili mong genealogy 8 hours a day, makukuha mo yan according sa statistics, principles of statistics, makukuha mo yan sa loob ng 3,362 years. Makakagawa ka ng genealogy ganyan, sabi nila. Okay? Sabi ni Dr. Ivan Panin. Ano po? Kasi kung dalawa lang ang rules natin, ang chance na makagawa ka ng genealogy kung dalawa lang yung rules natin, ano po, is 1 out of 49. Pero 9 ang rules natin. So, ang chance na makakagawa ka ng genealogy mo katulad sa genealogy ng Panginoon is 1 to 40 million. Yan ang chance. Okay? Pagdating sa multiple of 7 na binabanggit, mga kapatid, ano po? Okay? And also, additional natin, ano po? Kasi verse 1 to 11 lang yan, di ba? Okay? Verse 1 to 11 lang yan, ano po? Obserbahan pa natin, tingnan mo
tingnan mo rin itong anong verse yung susunod sa baba? Verses 18 to 25. Ano po? Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Tingnan mo. Ano po? Bibilangin mo. There are 161 words. Mula verses 18 to 25. There are 161 words, which is a multiple of 7. 7 times 23, 161. Ano po? At there are dito sa words, sa salita ng anghel, ano ho? Salita ng angel diyan sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Ilan yung salita, ilan yung words na salita ng angel? 28 words. Again, exactly 7 times 4, a multiple of 7 again. Heptatic na naman, ano po? Okay? At pagdating sa value, kasi sabi natin kanina, bawat letter sa Greek merong numeric value. Pag i-add mo yung value ng 28 words na salita ng angel, magkakaroon ka ng exact total value na 52,605. Again, that is a multiple of 7. That is 7 times 7,515. Okay? Ginawa ko na yung math nito para hindi tayo magatagalan. Okay? So, ngayon tingnan natin ano po? Tingnan natin sa ano pa ito? Wag na itong numeric value sa verse 1 to 11 dahil mahaba ito eh. Pero kung gusto niyo malaman yung value niyan ay message niyo lang ako para maibigay ko sa inyo online. Ano po, mga kapatid? Ano po? Okay. Ngayon, tingnan natin. Bakit balik tayo sa second slide natin, yung first slide natin, balik natin. So alam na natin itong mga rules na to. Tatanong natin ating sarili, bakit ano ba ang dahilan, bakit ganyan ang ginawa ng Panginoon? Makita natin mga kapatid, ano ba ang reason ho nito? Yung heptatic principle ng salita ng Panginoon, particularly sa genealogy ng ating Panginoon, ha? Okay? Kaya mahalaga sa salita ng Panginoon, mahalaga sa atin na pansinin ang mga bawat salita sa Biblia, mga kapatid. Ito ang pinaka-test sa bawat Kristiyano, na ang bawat salita sa salita ng Panginoon sa Biblia ay merong ibig sabihin, merong pong mensahe sa atin yan. Ano po? Hindi po pwede wala. Kaya kinakailangan ang tunay na Kristiyano nagbabasa ng salita ng Panginoon. Inaaral natin yan. Ano? Binabasa natin. Ano po? Nagbabasa ba kayo ng salita ng Panginoon? Baka hindi na. Okay? So ano ba ang principles nito? Ano ba ang dahilan nito? Ibig sabihin, dito natin makikita yung very signature ng salita ng Panginoon. Yung very signature of God. Ano po? Okay? So ito pong heptatic principle ay confirms the signature of God in the Bible, mga kapatid. Ano ho? Okay? It confirms the signature of God in the Bible dahil hindi ito pwedeng gawin ng ordinaryong tao. It also mean na the Bible, the author of the Bible is a person outside the dimension of time. Okay? Dahil nakita natin yung chances na pinakita natin kanina, mga kapatid, ano po.
Okay? Dahil sa pagdating sa chances, there are ilan ba yung rules? 9 ang rules natin kanina, di ba? 9 ang rules natin. So, mahirap panahon yan. Ano po? So, yan po ang dahilan bakit ang salita ng Panginoon ay naka ah, sulat ano po na yung genealogy ng Panginoon ay may ibig sabihin hindi lang puro pangalan, hindi lang puro letters ho yan, ano po. Yan po ay meron pong kadahilanan, ano po. Pinakita sa atin ngayong umaga kung ano ang pirma ng ating Panginoon, ano po. Parang sa tao, parang sa atin, ano po. Okay. Kahit gaano kaganda ang iyong ID, kahit gaano kalinis yan ng pagkagawa, ano po, kumpleto ang kulay, nakalaminate pa, pero pagka yan ay walang pirma, hindi yan valid, di ba? O ganun din dito sa salita ng Panginoon, ano po. Okay, kahit gaano kaganda itong genealogies ng Panginoon, kahit gaano ka-perfect yan, ano po, nagbibigay lang ng katotohanan na yan ang kanyang pirma sa atin. Pinapakita niya na wala nang makakagawa ng ganyang genealogy perfectly, exactly, a multiple of 7 kung hindi siya lamang, ano. Makikita natin ngayong umaga na ang salita ng Panginoon ay hindi lang ito sinulat ng ordinaryong eskriba, okay, na inimbento lang yung mga pangalan na yan, ano po. Hindi ho, may ibig sabihin ho yan. It signifies the authenticity of the word of God, mga kapatid, na po. Kaya dahil dito lumalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil pinapakita niya na siya ay nagmamasid sa atin, ano po. Binigyan tayo ng kanyang mensahe, encoded and decoded at saka amplified, at saka sinabi ni Haring David, ito po ay 7 times tried, ano po. Okay? 7 times tried, ano po. At saka masasabi natin it was the word of God was perfectly crafted because the author himself is God. Yan ang napatunayan natin ngayong umaga, ano po. So, para mapatunayan nyo otherwise, at subukan nyong obserbahan yung mga rules, yung 9 rules na nakita natin sa Matthew chapter 1, and see if you can come up with a perfect genealogy observing these 9 rules. Okay? Pag hindi mo kaya, ibig sabihin niyan, totoo lamang na ang salita ng Panginoon ay siya lang ang gumawa niyan. Wala nang ibang makagawa kundi siya lamang, mga kapatid. Okay, so dito tayo magtatapos ng ating pag-aaral natin. Nawa na pagtibay ang ating pananampalataya sa salita ng Panginoon. Dahil dito dapat masusi pa tayo mag-aral ng kanyang salita at alamin kung ano ba ang kanyang sinasabi using these principles, ano, mga kapatid, no? The eclectic way of studying the scriptures, ano po, observing, sabi nga sa First Chronicles, ano po, the principles of the Issachar principle, so that we will know what we ought to do as believers, mga kapatid, no? Okay, so dito na tayo tatapos. Kita tayo ulit sa susunod na pag-aaral po natin. May God bless you.